Araw to, sama-sama mo kami. Itigom dito sa iyong bahay-sambahan upang kami sumamba sa iyo. Salamat sa umpisa hanggang ngayon, dama-dama para namin ang pasensya mo, Panginoon. Salamat sa mga habagat awa that you inhabit our breasts, my God. To the person in very beloved Robert Pastor, please anoint the humble servant to live with love and mercy to the brethren. I bind Satan cast out in the system, right the Lord. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pumalakpak tayo sa Panginoon, mga mahal. Una sa lahat, pinagabataas o pagburi, pagdaig, pagsamba, ay alang lamang sa atong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagkalawa, pagrespeto, pagalang sa ating beloved noble pastor, the intimate prophet of our loving God, and we will cherish the blessed memories and teaching of beloved stand pastor Lina Almeida, the beloved children and all Almeida family, at to all of you, my beloved sisters in Christ, at sa ating mga webcast viewer who are watching right now, magandang hapon po sa inyong lahat. Palagpagan natin ng Panginoon. Mahinay palakpak natin. Amen. Sabi ni Holy Priest Ding Manalang, yung busog nga palakpak. Hindi gutom nga palakpak, busog nga palakpak. Kana bang busog na busog. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo mag-langan po dahil oras natin, 2:00 na. Ating tunan sa araw na ito, yung tinatawag na discontentment of our life. Ang pagkontinto sa ating buhay. Amen. Contentment. Ano ba yung meaning ng contentment? Yung contentment, yung naging kontento ka. Amen. Naging kontento ka na karon sa imong kinabuhi. Amen ba? Hindi po mawala yung pangandoy ng tao. Hindi po mawala yung ambition, desire ng tao sa buhay. Natural po yun. Ilang tao habang buhay, may tamang pag-iisip, mayroon pong ambisyon sa buhay yan. Kaya ang taong siraulo, wala nang ambisyon yan. Palakad-lakad na lang sa kalye, bahala anong mangyari sa buhay niya, makita yung hindi dapat makita. Mabuhaho siya, wala siyang ambisyon sa buhay. Dahil bakit? May diferensyang isip. Pero tayong taong normal, mga minamahal, mayroon po tayo lahat ambisyon sa buhay. Amen ba? Pero mga sa Biblia, malaman natin kung anong dapat natin i-ambisyon at anong dapat natin ikontinto. Kung hindi natin maintindihan ito, maminamal, baka lalampas po tayo sa ating iniisip, sa ating ambisyon. Kaya mawala tayo sa Diyos. Ito po sa Biblia, pakibasa lang. Psalms chapter 37, verse 16, pakibasa lang. Mga Bible reader. Then, 1 Timothy chapter 6, verse 6. Hallelujah. Psalms chapter 37, verse 16. Libro sa Salmo, Kapitulo 37, versikulo 16. Maayo pa ang diyutay nga gibatuan sa matarong kaysa kadagaya sa daghan nga mga makasasala. Amen. Everybody serves the Lord. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Ang kunti lang daw, maliit lang, na natanggap ng taong matuwid, matarong, ay mas mabuti pa daw, mas maigi, kaysa kayamanan ng mga taong maraming kasalanan. Amen ba? Amen. The riches of many wicked. Mayaman nga sila, pero marami naman kailang ginagawa hindi masama, mabuti. Puro naman wickedness, puro naman kasalanan, puro naman masama. Naman, mabuti pa kuno, yung maliit lang. Maliit, kunti lang na tinatanggap ng taong matuwid sa Diyos. Kaysa, mainam pa daw mabuti kaysa kayamanan ng taong maraming ginagawang kasalanan.
Amen ba? Maraming tao naging mayaman pero extortioner. Amen ba? Maraming naging mayaman pero pangluloko yung ginagawa, pang-hold up. Amen. Amen. Lahat ginagawa. Sabi ho, better than the riches of many wicked. Mabuti pa pala yung kunti lang natin sa little things. Little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Hindi bali, sabi nga ni may kapatid tayo sa Pampanga, si Badir Loncio, siya po isa kahagard. Nung wala niya pa makilala ang Panginoon, terribly siya mangutong. Agard may motor. Mahula niya yung mga driver lahat. Pinabagababa daw hinihingi niya, tag 500 Ipit lang. Kaya yumaman siya. Nakapagawa ng bahay, maraming negosyo lahat, grabe. Inom din, babae doon, babae dito, grabe. Pero dumating sa punto, nagkaroon siya ng karamdaman. Yun po ang bunga ng kanyang pagkakasala. Wala nang pag-asa yung karamdaman niya, hindi na gumagaling. Dumalo sa gawain ng Jesus Crusade sa dako ng Pampanga. Sabi niya dito, napakaligaya ng mga tao, wala namang kapira-pira ito. Ako marami yung pira, wala akong gagalak, wala akong kasiyahan, puro karamdaman. Itong mga tao walang pira. Pero maligaya sila. Umiiyak sa galakan, masiya sila, mga mukha na maligaya, nagpupuri sa Diyos. Sabi niya, dadalo kaya ako dito. Nung dumalo siya sa Brother Loncio, nakinig, tumutulang luwa niya, mga minamahal. Nagbabautismo siya after the service. Nung nabautismohan siya, dandan after 1 week, gumali yung karamdaman niya, sakit sa baga, mga minamahal. Nagpatuloy sa lingkod sa Diyos, hanggang sabi niya, dandan sa binago ng ating mahal na Panginoon. Balik sa agad. May mga sasakyan, mga violation sa traffic, pinapahinto niya. Kilalang kilala siya, takot na takot. Malayo pa lang, kumukuha na yung mga driver ng 500, 300. Sir, iniipit. Sabi niya, ano to? Blessing? Binabayaran mo ako? Nagulat yung mga driver. Sabi, sir, bakit para kang nagbago Totoo nga, nakita mo nagbago na ako. Alam mo, sino nagbago sa akin? Si Kristo. Sabi niya, sa'yo na lang yung 500 mo. Itago mo yan, mabili mo bigas sa pamilya mo. Sinisira niya, binago na ako ng ating mahal na Panginoon. Binibigyan niya ng bersikulo, binibersikuluhan niya at binibigyan niya ng address sa ating gawain. Alam mo, nagugulat yung mga pasahero. Pagbalik ng driver, upo sa driver set, tumutulo yung luha. Sabi ng pasahero, Brad, sinuntok ka ba ng ano? Anong ginawa sa'yo ng haggard? Bakit umiyak ka? Hindi. Umiyak ako dahil siniran ako ng salita ng Diyos. Binago na pala ng Diyos yan. Number 1, mangutong dito yan, mangilkil. Pero ngayon, grabe, nagulat kami. Puro salita ng Diyos na malabas sa kanyang bibig. Kaya sabi ni Samuel doon sa nag-testify, noon, kumikita ko ng libo-libo, milyon-milyon, gagigan sa limonyo. Ngunit kaya hindi bali, piso-piso lang, basta galing kay Kristo. Kaya sabi nito, a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Mas mabuti pa daw nga kunti lang yung tinatanggap mo na isang tao kang matuwid sa Diyos. Kaysa kayamanan, marami ang pira, ngunit marami ka namang ginagawang kasalanan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Noon, libo-libo wala sang contentment Pero ngayon sabihin, hindi bali piso-piso para galing kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Nagkaroon na siya ng contentment sa buhay niya. Hindi bali, maliit lang ang kikitain niya. Basta galing sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo dapat ikahiya yung kinikita mo ngayon, kapatid. Amen. Ang bibinta ka ng simpleng gulay-gulay dyan, kumikita ka lang ng piso-piso, hindi mo dapat ikahiya. Yun ang kinaluguran ng Diyos. Kunti lang kinikita mo ngayon, tinatanggap, ngunit sa matuwid na kapamaraanan, kaysa libo-libo, puro naman kadautan.
swerte natin. Bakit? Natuto tayo magpakumbaba, maruta tayo magkultinto sa buhay dahil po galing sa Diyos lahat ang ating kinikita. At pagdating ng panahon, hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Sigurado gawin tayo ulo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Dahil mahirap yung tumingin ka palagi sa pira. Amen? Amen. Sabi nila sa libutan mabuti pa na yung pira, may tao. Yung tao daw walang pira. Amen? Amen ba? Diba? Yung pira, may tao yun Pero yung tao, walang pira. Pero mga minal tayo Kristiyano, matuto tayo makontinto dahil sa katwiran natin natatanggap ang ating pagpapala. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 6, kindly pakibasa. Ano nakasulat diyan? Hallelujah, praise the Lord. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6. Hallelujah, praise the Lord. Hinoon, adunay dakong grasya, dakong ginansya diya sa pagkadiyos nun, nga idumanan sa pagbati sa katagbaw. Padayon sa city. Ulitin mo, Brad. Butang period. Hallelujah, praise the Lord. Atong Murag wala sumagbasa. may period, imo basa. Hallelujah, praise the Lord. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6. Hinoon, adunay dakong ginansya diya sa pagkadiyos nun, Amen. nga idumanan sa pagbati sa katagbaw. Palakpakan Amen. po natin ang Diyos. Amen ba? But godliness with contentment is great gain. Ang makadiyos daw nga pagkakontinto, yun ang nagustuhan sa Diyos. Sinamahan sa simple lang katagbawan sa buhay. Amen ba? Amen. Godliness with contentment. Ang makadiyos sa pagkakontinto. Sinamahan ng dakong pagkatagbaw sa buhay. Yan ang ginagusto sa Diyos. Hindi po masyadong mataas yung ambisyon mo. Huwag mong nasain maging dato. Sa Biblia, marami nagdato na wala. Mamaya may mabasa tayong karakter sa Biblia. Ano bang klaseng prayer nila? Amen? Hindi maging masama, manalangin, Lord, pagpalain mo ako. Huwag mo lang sabihin nga, gusto ko, Lord, maging dato. Ay, mirap na yung dato. Amen. Okay lang yung dato nga maging chiplin sa mga nitibo. May mga problema yan. Pero yung dato, naging adunahan ka sa kwartahan ka, delikado po yun. Eh baka makalimutan mo na yung Diyos. Amen? Amen. Mabuti ang prayer mo katulad ni David. Si David, simple yung prayer niya Basahin natin. Ano bang prayer ni David? Si David, hari naging wise May prayer siya Pakibasa, brad. Bili po sa Proverbs, chapter 30, verse 8 up to 9. Basahin natin anong prayer ni David. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 8 hantod sa versikulo 9. Ipahilayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Ayaw ako paghatagig og kawaladon ni mga bahandi. Pakan na ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. 9. Tingali niya ako mabusog ug magalimod kanimo. Ug magaingon kinsa ba ang Ginoo? Kung tingali niya ako mahimong kabus ug mangawat. Ug magagamit sa walay hinungdan sa ngalan sa akong Dios. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Si David, yung prayer, simple lang. Nga siya, pakanon lang siya ng Panginoon. Simple lang ang pagkain. Sabi niya, remove far from me vanity and lies. Yung vanity, kahambugan, kayabangan, o maging bakakon ka pa. Lies. Give me neither poverty nor riches.
Ayaw ako pagbigyan ng kahirapan o kayamanan. Hindi maintindihan ng Praying David. Give me neither poverty or riches. Bigyan mo ako neither, kahit kahirapan o kayamanan. Feed me with food convenient for me. Pagkaan lang ako, Lord. Pakainin mo ako ng pagkain na sapat sa akin. Sapat lang, convenient for me. Igo lang, tama lang. Eh bakit? Lest I be full. Kaya baka mabusog ako ng sobra, lest I be full, base I deny thee. Madinay kita. Mabaliwala kita, Lord. At sabihin ko, and I say, who is the Lord? Sino ang Ginoo? Or lest I be poor. Kung ako naman maging pobre, baka ako maging magnanakaw, mangnakaw ako. And take the name of my God. Madala ko pang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So ibig sabihin, yung panalangin David, simple lang. Ang Diyos ang pinapapunto niya sa kanyang sarili. Ang Diyos ang pinapapunto niya sa kanyang sarili. Hindi niya sinabi na, Lord, payamanin mo ako. Sabi niya, bibigyan mo lang ako either kahirapan o kayamanan. Ang Diyos pang pinapapili niya. Amen? Minsan yung tao, iba eh. Tayo eh. Lord, panato ako para makapalit ako Pajero. Lord, payamanin mo ako para makabili ako ng lupa subdivision. Lord, payamanin mo ako para makalupad ako. Mag-imong Superman. Hindi po yung ganun ang prayer ni David. Iba yung prayer ni David. Lord, pakainin mo lang ako ng pagkain nga sapat sa akin. Tama lang sa akin. Kaya baka mabusog ako ng lubusan, maisalikway kita. I deny thee and say, who is the Lord? Baka magsabi, oh, sino ka Ginoo? Grabe sa David, wise masyado. Kung ako naman papobrihon mo, lest I be poor, and still, baka magnakaw ako. At magamit ko yung pangalan mo sa walang kabuluhan. And take the name of my God in vain. So, ibig sabihin, naging sigurista si David sa kanyang panalangin. Pero si David, pinayaman ng Diyos. Amen? Amen? Pinayaman si David ng Diyos. Yung prayer niya, parang alanganin. Pero nakita ng Diyos yung puso ni David na siya po'y mapumbakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Humble siya, sumusunod siya. Kaya galing siya sa tagabantay ng karniro, naging hari siya sa palasyo, humawak siya, naging matalino siya, naging matapang siya ng hari sa buong daigdig. Pero kailanman si David, patuloy siyang may makumbabang puso, mapagsising puso. Hindi siya nalangin ng mataas. Sa prayer niya, palagi ang Diyos ang pinapapili niya sa sarili niya. Dapat ang Kristiyano, ang sabihin natin, Lord, if thy will, I will do it this. Lord, kung kalooban mo to, gawin ko to. Not my will, but thy will be done. Hindi po yung sarili natin, desisyon ang masunod. Ang desisyon sa Diyos ang dapat masunod para sa atin. Kung naghahanap tayo ng pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Dahil bakit? Ang Diyos ang nakikita niya, alam niya kung anong mabuti para sa atin. He knows what best for us. Alam ng Diyos, nakita niya anong mabuti para sa atin. Hindi pa natin hingiin, alam na ng Diyos. Dahil bago pa tayo sinilang sa lupang ito, nasa tiyan pa lang nating nanay, mayroon ng plano ang Diyos para sa ating buhay. He has a purpose for us. Even in the wombs, we are in the wombs of our mothers. Nasa tiyan pa tayo sa ating nanay, mayroon na pong plano ang Diyos sa ating buhay. Sa ayaw mo sa gusto, darating sa buhay mo yan. Bakit? Nakaprograma na ang ating buhay sa Diyos. At kung sino mag-isip sa sarili ko, kahabagan ng Diyos. Hindi ko inisip, pinangarap maging worker.
Hindi ko iniisip, pinangarap maging preacher. Ang iniisip ko, magtrabaho, kikita ng pera, tutulong sa pamilya, mag-enjoy a lot in this world. Maging mayaman, malaking bahay, dubling-dubling sa auto, maraming asawa, lahat ang ambisyon ko sa buhay. Maging kilala ako sa aming lugar. Ambisyoso ako noon. Pero sa lahat kong plano, hindi tumama kahit isa. Dito ang tumama. Yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, kahit anong pilit natin sa sarili natin, gusto natin ito, hindi kalooban ng Diyos, wala po tayong magawa. Dahil sabi ng Biblia, not our will, but thy will be done. Hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag natin pilitin ang Diyos na gusto natin ito, hindi gusto sa Diyos. Dahil sabi niya, my ways are not your ways. Either my thoughts are your thoughts. Yung kanyang pamaagi, hindi ko pamaagi yan. Ang iniisip mo, hindi ko iniisip yan. Kaya kailangan sumunod tayo sa iniisip ng Diyos para sa atin. Ano yun? Yung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng pagpapala, kayamanan, nagmumula sa Diyos yan. Ito po, may mabasa tayo. Lahat, binigyan tayo ng kayamanan ng Diyos, pagpapala, lahat yan. Enjoy for our labor, nakikita galing sa Diyos yan. Anong sabi Biblia? That is the gift of God. Kaya pinagpapala tayo ng Diyos para ano? Magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Importante po yung takot sa Diyos. Pag marami ka ng pagpapala, pera, baka yung tinatakutan mo lang yung pera mo. Hindi ka na natatakot sa Diyos. Kaya araw ng gawain, unahin mo pa yung transaksyon mo dahil baka mabankrupt yung transaksyon mo. Natatakot ka na sa negosyo mo, natatakot ka na sa pera mo. Hindi ka natatakot sa Diyos. Ang Diyos, siya ang tag-iya sa tanan nga butang. Hindi ka na makasamba pag-gawain na busy ka na sa preparasi mong negosyo. Hindi ka na makasamba dahil busy ka. Ang tinatakutan mo yung negosyo mo mabankrupt, natakutan mo ang pera. Hindi ka natakot sa Diyos nga tag-iya may-ari ng pera. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, material nga bagay sa lupa, minal, mawala yan. Mawala yan. Ang hindi mawala sa atin, yung pagsunod natin sa Diyos. The good deeds and righteous deeds nating ginawa sa harapan, hindi po mawala yan. Yan pong tunay nating kayamanan sa langit. Hindi mawala. That's why the Bible say, little righteous man hath. Kahit maliit lang ang natatanggap ng batuid na Kristiyano, mas mabuti pa sa kayamanan ng taong gumagawa ng maraming kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Masahin natin. Ecclesiastes. Chapter 3. Verse 13-14. Ano nakalagay? Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak. Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 13, hantod sa versikulo 14. Hallelujah. Praise the Lord. O nga ang tag sa katao, usab, mukaon unta, og mainom, og maglipay pag-ayo sa tanan niyang buhat, kini mao'y hatag sa Diyos. Amen. Sa 14, ako na sayod, kabisan unsa ang buhaton sa Diyos, kini alang man sa walay katapusan. Walay ikadugang ni makuhaan, kini sa ibisan unsa, o gibuhat kini sa Diyos, aron ang mga tao magkahadlok sa iyang atubangan. Amen. Amen. Aron ang mga tao mga hadlok sa iyang atubangan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano sabi sa 13? And also that every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. Ang bawat tao na kanyang kinakain, nakikinig ba kayo? Kanyang iniinom, iyang ini-enjoy, nagtuwa siya, nag-enjoy siya,
sa mabuting gawa na yung paghago, labor, yan po ay hatag ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin niya, ay, nagtrabaho ako, Brad. Nagsikap ako, Brad. Napagod ako, Brad, para ako makakain. Hindi po natin masabi yan. Dahil sabi, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor, it is the gift of God. Hatag ng Diyos sa imo yan. Regalo. Kaya nakakaon ka, nakainom ka, nag-enjoy ka sa lahat mong ginawa. The good of all his labor. And I know that, sabi ng Diyos, alam ko yan. Whatsoever God do it. Sabi ni Solomon, lahat na yan, lahat alam ko yan. Lahat na ginagawa ng Diyos, it shall be forever. Walay katapusan. Nothing can be put to it. Walang kukuha. Walang daragdag. Amen? Amen. Walang idaragdag. Ang Diyos lang. And anything taken from it. Walang kukuha. And God do with it. Ang Diyos, gawa ng Diyos yan. That men should fear before Him. Upang ang mga tao magkaroon ng takot sa Kanya. So hindi natin pala mahalin ang mga bagay-bagay na sinakripisyon natin kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Lahat yan, binigay lang ng Diyos sa atin. It is the gift of God. Sa Bisaya pa, hatag lang ng Diyos yan. Sa Tagalog, binigay lang ng Diyos sa atin yan. Sabi ni Solomon, I know that. Alam ko yan, sabi ni Solomon. Yan lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa atin. Yan po ay walang katapusan. Nothing can be put to it. Walang idaragdag po yun. Or na anything taken from it. Walang kukuha doon. Kasi ang Diyos nagbigay sa atin yan eh. And God do it. At ginawa daw ng Diyos yan. That men, upang ang tao, sila po'y matakot sa Diyos. Eh dapat matakot tayo sa Panginoon. Anong pagkatakot sa Diyos? Huwag kang sumuway sa kabalaanan. Huwag mo nakawan ang Diyos na imo'y kapulughalan. Sumamba ka sa ating malapang noon. Magpakabanal ka sa labas. Huwag ka gumawa ng kasalanan sa labas. Dahil yun i-enjoy mo ngayon sa imong the God of all your labors. Mabuti mong ginawa, magsakripisyo. Hatag lang ng Diyos yan. Huwag mo ipagmamalaki yan. Na pinagpala ka na, hindi po natin ipagmamalaki yan. Tandaan po natin, ginawa ng Diyos lahat yan. God do it. Ang Diyos ang may gawa yan. Hindi tayong may gawa. Ang Diyos ang gumawa yan. Upang ang lahat ng tao magkaroon ng takot sa Kanya. Ibig sabihin, manatili pa rin yung kainit natin sa Diyos. Manatili pa rin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Gagawa pa rin tayo ng kalooban ng ating Panginoon. Mahalin natin lalabaw ang Diyos sa ating buhay. Hindi po natin mahalin yung mga bagay-bagay na kayamanan, bahandi, trabaho, transaksyon, lahat negosyo para binigyan ng Diyos. Hindi po natin gawa yan. God do it that. Ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hatag lang, regalo ng Diyos. Gift of God lang yan sa ating buhay. Upang ang lahat ng tao maalala na palagi na ang lahat ng bagay gumawa sa pagpapala, ang Diyos ang nabigay sa ating lahat. Na dapat ang tao matakot sa Diyos palagi. Everybody service the Lord. Everybody service the Lord. Hindi po sa atin yan. Amen ba? Everybody service the Lord. Kaya maging kontento tayo sa lahat ng bagay. Sa gagasulat din eh. The saints should be exhibit on this. The saints should be exhibit in their respective callings. Ang mga banal daw, mga santo, ay dapat sila po ay ipakita nila ito. Ipakita at gawin nila ito. Exhibit in their respective calling. Ang respective calling kung saan ka tinawag ng Diyos, ipakita mo. Tinawag ka maging manggagawa, gawin mo, ipakita mo sa Diyos na manggagawa ka. Tinawag kang preacher, instrumentalist, gawin mo yan.
ipakita mo sa Diyos nga tinawag at takus ka na maging instrumentalist, naging preacher, maging manggagawa, naging adult choir, naging finest choir, naging singles choir, naging children's choir, naging kabiraman ka, naging staff ka ng ICO, lahat ginagawa mo, ginagampanan mo sa church. Mga minal sabi, mga minal, the sense should be exhibit. Ang mga banal dapat ipakita nila kung saan sila tinawag ng Diyos. Hindi mo pinapakita sa tao yan, pinapakita mo sa ating Panginoon in the respective calling. Respective calling sa bawat tawag sa inyong Diyos. You must to remain there. Manatili ka diyan. Everybody say, praise the Lord. Tinawag ka naming membro upang gamitin ka sa pagbibigay, you must to remain there. Gawin mo ng mabuti. Amen? Tinawag ka, mga kapatiran, tagapagsalita sa labas, nangari bang nyo, gawin mo yan ng totoo. Taga-suporta ka, gawin mo totoo yan. You must to exhibit that. Ipakita mo sa Diyos. Ngayon ikaw po'y nanatili ka sa pagkatawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 7, verse 20. Hindi magibasa. Ang sunod po, Luke 3:14 para mabilis tayo. With appointed wages. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 20. Ang matag-usa, magapabilin diha sa kahimtang, nga iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya. Ulitin mo, Brad. Ato utrohon. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 20. Ang matag-usa, magapabilin diha sa kahimtang, nga iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya. Palakpakan Amen. mo natin, Diyos. Ang matag-usa, nagpabilin sa kahimtang sa pagkatawag sa ila sa Diyos. Hindi ka pwede mabalis-balis kung anong gusto mo sa buhay mo. Magpabilin ka sa sitwasyon kahimtang ng pagkatawag sa imo sa Diyos. Nagkatawa ka. Tinawag ka ng Diyos dito sa CDO, manatili ka sa CDO. Tinawag ka ng worker, manatili ka dito. Hindi gusto-gusto mo punta-punta sa ibang lugar. Dahil dito ka tinawag eh. Amen? Hindi gusto natin. Sabi niya, magpabilin ka sa kahimtang. Ano man may tabo si mong kahimtang. May makaon kag wala si mong kahimtang. Kung sa may tabo si mong kahimtang diya. Tagalimpyo ka ng CR diya, kahimtang mo na. Magpabilin ka kung asa ka tinawag sa Diyos. Amen? Hindi po si Barandi nagsabi yan. Ang Biblia. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Sa Bisaya, magpabilin ka sa imong kahimtang kung asa ka dapit gitawag sa Dios. Maging kontento ka. Kasi ang tao ambisyoso manggod. Amen. Walang kontento ba? Ay, hindi ko magawas ko si Dios kay gamay blessing. Kulang. Anong sabi ng Biblia? Basahin natin. Lucas 3:14. Murag kasi Chopilo Jimenez. Nabilabi dope. Diri ko sa Santander giasahin. Layo 4 hours gikan Cebu. Pag-abot ko diri ang ako na assignment. Announcement ra. Abi ko magwali. Announcement ra. Grabe tawanan ni sila. Pagkantuon pa ko dito, tawagan pa ko, kailan sumunod ka, pinasumunod, mapalo ka. Nag-drive po taxi, bilabid upe. Isagat 500 pesos ang pinakaubos, kita ang kadadlaw. Gi-assign ko diri, sus, gidali-dali pa ko, 4 hours pang bahay ko from Cebu to Santander. Pag-abot diri sa programa, announcement ra ko. Alam mo, pila blessing ko, 80 pesos. Pag-abot diri, 200 ang blessing, sabi niya, reklamo, kulang, bilabid upe. Ha? Kaya sabi ko, di magkakasabot, Brad, mukhang pira man ka.
Gani ka reklamo, 80 lang. 4 hours pa travel mo, diri nga di ka man nag-travel. Sige lang lingkod sa kwarto, tulog ka, o ka lang permis, sige pangayog blessing. Kung 200 kulang pa sa imo, wala kang contentment, Brad. Sabi niya kay Brother Stupir, kay Robert, sakit kayo si OP Manulti ba? Tama lang, para masabtan mo ang imong gihimo nga sayop. Anong sabi ng Biblia? Lucas 3:14. So the saints should be exhibit in their respective calling with appointed wages. Nakalagay diri sa imong tanan ginadawat nga blessing o sweldo. Diri wala may sweldo diri. Amen. Ang tawag ay blessing. Pakibasa, Brad. Hallelujah, praise the Lord. Lucas Kapitulo 3, versikulo 14. Hallelujah, praise the Lord. Og ang mga sundalo usab, nangutanag kaniya, o kami usab, o kami unsa may among buhaton, siya may tubag kanila, ayaw na kamo pagbanguwag sa lapi, pinagi sa paglugos, Amen. o sa pagbutang-butang, o magpahiyon, lamang kamo sa inyong mga suhol. Amen. Otra, Brad. Hallelujah, praise the Lord. wala may Ito period usunod ng- basa Lucas Kapitulo 3, versikulo 14. Hallelujah, praise the Lord. O ang mga sundalo, usab, nangutanag kaniya, o kami, unsa may among buhaton, siya mitubag kanila. Ayaw na kamo, pagpanguwag sa lapi, pinagi sa paglugos, Oh, ayaw pangwa sa labit, pinagis paglugos. o sa pagbutang-butang, O pagbutang-butang. o magpahiyon, lamang kamo sa inyong mga suhol. Amen. O magpa? Magpahiyon sa inyong mga suhol. Ano yun? Magpahiyo yun? Pahiyon. Ha? Papahiyon sa iyong mga suhol. Yun. Ayaw pagkana. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. O magpahiyo yun kamo sa inyong mga suhol. Pila lang imo madawat niya, sabi niya, magpahiuyon ka lang. Huwag kang magreklamo. Brandy, kulang man eh. Sabi ng Biblia, maging kontento ka sa imong suhol, blessing na dawat sa Diyos sweldo. Dito na butang, and be content with your wages. Mahiuyon ka. Ibig sabihin, tontinto ka na. Kaya sabi ka, Chupilo, ikaw na nagreklamo ka na 80 lang blessing mo, 200 nagreklamo ka pa. O, anong sabi ng Biblia? Mahiuyon ka. Maging kontento ka sa imong nadawat. Amen. Magpabilin ka sa imong kahimtang kung asa ka gibutang sa Dios at tinawag. Mahiuyon ka sa tanan mong ginadawat nga blessing o suhol. Maging kontento ka. Kay bakit? Ang Diyos naman ang nagapanalangin. Hindi po yung tao. Reklamo ka, di mangita ka ni mong pamaagi. Ang pangutana ko, nahimuot ba ang Diyos sa imong plano? Dahil sabi ng Biblia, walay nagbiya ng iyang tatay, nanay, asawa, mga anak, lalaki, babae, mga igsuon, mga kayutaan, mga balay, apil ang mga paglutos, nga di ko ibalik kanila ng 100 kapilo. Ang Diyos magpanalangin, 100 kapilo. Walay tao maghatag simo sa labas ng 100 kapilo, 100%, wala. Manabaho ka, gipangutana kong tao sa Urama, pila sweldo nyo ni Brad? Sabi niya, 150. Ha? Wala pa sa minimum. Mag-report ka sa Libor. Nang last year. Ganun pinangutanak otro. Sabi niya, pila na sweldo nyo ni Brad? Niya, 340 na. Kung nataas-taas na. Walay tao nga magsuhol sa imo ng 100% sa labas. Pero ang Diyos nangako, pag siya maghatag siyang panalangin, 100%. Kaya hindi, walay tao na naging dato. Maraming nagdato.
Si Ramon Revilla dato na priso. Jingo Estrada na dato na priso. Si Marcos na dato patay. Ambot sinusunod nga dato. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos, ang Biblia, tunuod. Nga ang tao dapat maging kontento ka lang. Sa unsa? Sa imong suhol, imong sweldo, kung nasa gibutang sa Diyos, sunod, sa tanan mong ginadawat, maging kontento ka. With what things they have. Sa tanan nga butang nga imong ginadawat, ginatanggap, sabi niya, maging kontento ka. Bakibasa. Hebrews 13:5. Ang sunod, 1 Timothy chapter 6 verse 8, kasi abtanta na alas 5 niya. With food and raiment. Sabi na, kaya na maging kontento ka, hiuyon ka sa imong gidawat, magpabilin ka, wala sa gitawag sa Diyos, then mahiyon ka sa imong suhol, at maging kontento ka sa mga butang karon nga imong nadawat, at sunod, pati imong pagkaon ginadbiste, maging kontento ka. Basa, Brad. Hebrews 13:5. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 13, versikulo 5. Bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon ug salapi. Paminawa. Bantay nyo gulingon nga kamo makigawas sa pagkahigugmaon sa salapi. Ug himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Himua nga matagbo kamo karon sa inyong gibatunan. Kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pagkahikabsan ni pagabiyaan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So sa tanan na atong ginadawat, maging kontento tayo. Bantayan nyo ang inyong kilos ginagawa nga base, mahigawas kamo, maaron mahigawas kamo sa paghigugma sa kwarta. Og maging kontento ka karon sa imong ginadawat. Kaya ang Diyos nang ingon, di ta kamo pasagdan o pabayaan. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung isa lang isipin mo, paglingkuran mo ang Diyos, gawin mong kalooban niya, wala po'y bagay makapagabag sa iyo. Sabi ni mga pastor, nang nag-worker ako, alam ni mga pastor ako graduate sa nautical, gusto ko mag-apply sa barko, alam niya ang aming buhay sa Iloilo, papa ko, retired nga sa PC, sundalo, pa-extra, wala kami problema. Mayroon kaming grocery, mayroon kaming restaurant, ibig sabihin kung sa buhay lang material, wala kaming problema. Sabi ng mga pinsan ko lasiste, sabi ng mga pastor, mag-worker daw ako. Sabi, bakit mag-worker si Brandy? Sayang yung kanyang profesyon. Hindi man siya naghirap. Nung nag-worker ako, nagpasting ko ng 20 days sa Pasulaos. Sabi ni mga pastor, Brian, bakit ka mag-worker? Ano bang gusto mo sa mag-worker? Kung sabihin mo dito sa Manila, wala kang tirahan, wala kang trabaho, kaya dito ka natitira sa Pasol, hindi po pwede yan nga rason. Ay dito sa Pasol House, walang isaktong kain, walang isaktong tulog, walang isaktong pahinga, walang isaktong blessing, wala lahat eksakto, abnormal lahat dito. Yung dadali ng Diyos dito, lahat ay buong buhay, maglingkod sa Diyos. Kung gusto maging manggagawa, isipin mo, nalugi ka, napildi ka sa sabong ng bilyon, hurot imong kabtagan, wala ka nang isip, gabalikan pa. Wala ko nakatubag. Nag-post muna ako ng 15 segundos. Hindi ko malaman nung itubag ko sa mga pastor. Tinuod nga. Sige, pag-isipin mo Baran. Sige, dito ka muna nga pastor, hindi ka nga quarter. Pagkaong bukas, tinambakan ako ng 2 kadram nga kurtina nga baga nga labahan, pinalaba ko sa baba. Basta. Ako po, hindi mas paghambog, hindi ako sanay sa laba. Dahil may mga labandira kami, may katulong kami sa amin, pila kabuk aming katulong. Gisingin ako ng nanay ko, isa kakabuk nga tubig, hindi ko magmata. Dahil grabe na ako katamad.
Mga minamahal. Naglaba ako, umpisa ng umaga, alas 8 sa buntag. Nagpuri kami ng 3 hours. Natapos ako alas 8 ng gabi, hindi pa tapos. Ang aking kamay nang hubag tanan nasamad. Wala ko natapos. Hindi ba ko tapos paglaba? Sabi ng isang worker nga mature, Brande, alsaha mo na ning container nga gikabo sa dako ng gruto. Isa ka jeep nga container. Halos 30 kabo kunti. Ako nang alsa tanan. Hindi ako sanay sa mabugat nga alsahay. Inalsa ko tanan, nanakit yung akong abaga likod, hawak tanan. Hindi ba ko tapos? Sabi na, Brad, labhan mo na yung damit ni Alvin Flores, Guyawa, Alvin Flores. Nagpasting 40 days. Alam mo mga minamahal, pagkagabi umiyak ako. O Lord, hindi pala basta-basta buhay worker. Wala na ako nagpaalam, mismo man na pastor, pinapunta ako sa loob ng kwarto. Isang old preacher, Erning Darilay, Brian, sabi ng mga pastor, pwede ka lang muna lumabas. Mangaral ka ni Benglo sa labas, mangaral ka nga pangaral. Pangaral ka lang nga pangaral. Bawat araw, kailang may 100 ka na mapatanggap sa Diyos na pulo, sa 100 na pulo lang sincero, sa napulo isa lang maglingkod yan. Every service, lapit ka sa pastor, bibigyan ka ng blessing. Alam mo, pag umaga lumbas ako, wala na akong paalam. Yun pala ang plano sa buhay ko. Gitraining muna ako ninyo sa labas, naging outsider akong manggagawa. Araw-araw, puri ako na lang oras, walang makain, isang basong tubig ipagpre ko. Lord, gawin mong kanin ito. Baba ako, ngaral sa ospital, bisan asang lugar, inikot ko buong Sampaloc, Quezon City, BCGSP sa lahat ng ospital, pinuntahan ko, mga nangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal. Yun palang plano nyo sa buhay ko. Gitrain muna ako sa labas, paano maghirap, paano matanggal yung pride ko, makita ko yung anong kahirapan, kung saan ako tinawag ng ating Panginoon. Hindi na ako nag-apply sa trabaho, hindi ako matanggap-tanggap. Bakit? Examine ako sa seaman, bagsak ko sa physical, unfit ako, bakit? May sakit ako sa baga. Walang pag-asa. Nagpatuloy ako. Alam mo mga minamahal, nung tinrain ako ng Panginoon sa labas, naintindihan ko ng buhay na magagawa, ang kahirapan, kalisdanan, anong mangyari sa buhay. Yung nanay ko panay sulat, tinabasol ako, sinisisi ako mga kapatid ko, naunsa ka na, wala kang magtrabaho, pinabayaan ko sila. After 1988, nagkrusada San Fernando, Pampanga, single square pa ako. Anong sabi ng mga Madir? Nagpasting ako sa Pasolaos. Lord, anong kalooban mo sa buhay ko? Kung pasayin mo sa barko, gawin mo gagawa, full-time bahala ka na. Fasting ako sa Pasolaos. Gusto ko mag-10 days fasting. Habagan. 2 days pa lang yung fasting ko, mga minamahal. Grabing puspusan na langin ko. Lord, isurrender ko ng buong buhay ko sa iyo. Mamatay ako, mabuhay ako sa iyo. Bahala ka na. Kung ako babalik sa vision, di bali mamatay ako. Kahit tagabukas na ko ng gate ng Pasol House, maglingkuran kita. Grabing kapuspusan ko. After prayer, tinugon sa Diyos ang prayer ko. Sabi ni Mama Dir, anak, halika. Ako po, Brandy, ilang araw pong fasting mo, anak? Sabi, gusto ko sana magtindis fasting na. Ilang araw na, 2 days na po. Willing ka pa magpagamit sa Diyos? Sabi, anong kalooban? Sige, dalhin mong gamit mo. Doon mo na ipatuloy yung tindis fasting mo, San Fernando, Pampanga. Sama ka na sounding team. Ikaw ang backup prayer nila. Umiyak ko, Lord, sabi ko, grabe. Kung hindi ko pa surrender ang buhay mo, buhay ko sa iyo, hindi mo ako tinanggap. Kasi dito po, yung maging manggagawa, kailangan buong buo ang puso mo, isurrender mo sa Diyos. Wala ka nang balikan, wala ka nang alalahanin, wala ka nang isipin. Bahala na. Kung magtalikod ka, papatayin ako ng Diyos, sabi ko. Binigay kong buhay ko. Hindi alam ng parents ko. Nalaman nila, inasign ako sa Pampanga. After yon, Crusada San Fernando 1988, hindi ko sukat agalain. Akala ko balik ako single squire. Sabi ng mga Pastor Brian, bibigyan kita ng license. Bibigyan kita ng ID as preacher of Diyos Bukosid. Balik ka sa Pampanga, ikaw ang preacher doon. Nagulat ako. Sino ako na bibigyan ng ID, bigyan ako ng license, wala namang pinangbibigay. Umiyak ako sa harapan ng bilabid ng mga pastor. Sabi ko mga pastor, kahit wala na siguro ko ID, bigay mo lisensya. Basta sinabi nyo. Sige, magligpit ka ng damit, pupunta na kayo.
Yun po, nakita ko kung saan ako tinawag ng Diyos. Kaya hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko. Mahirap ang buhay manggagawa. Pero pag isa lang isipin mo, kayang-kaya mo lahat. Ay, bakit? Hindi naman kang gagawa. God will do it to you. Ang Diyos ang gagawa sa iyo. Hindi ikaw. Trabaho ka lang sa Diyos. Siya ang gagawa sa iyo para matakot ka sa Kanya. Sabi niya, papalain kayo lahat ng bagay. Ang Diyos ang gagawa. God do it. Upang ikaw magkaroon ng takot sa Kanya. At anumang kahirapan dumating sa buhay namin hanggang nagkapag-asawa ako, naranasan kong grabe. Puro pioneering, wala makain. Talbos ng kamuti, nag-rake kami ng seal nga maliit, mga kasag na maliliit. Hindi ko maintain. Nanguha ako ng mga sagbot dito, tangkong sa may mga irrigation, mga minimal. Grabing kahirapan naranasan ko. Kailanman hindi ko iniisip umuwi sa aming buhay. Hindi naman kami magutom, mga minimal. Kaya ang pangako ng Diyos, anong sabi niya? Bantayan niyong sarili niyo na hindi ka mo iibig sa salapi. Maging kontento ka sa iyong tinatanggap ngayon. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko kamukulangan, hindi ko kamupabayaan. Ngayon, tinatamasa namin yung grabing pagpapala. Kahabagan ng Diyos. Nakapunta kami ng ibang bansa, libre. Ang pamilya namin. Yan po, ang Diyos ang gumagawa yan. Kaya nakita ng Panginoon yung aming sinseridad na natili kami sa pagkatawag niya sa amin. Totoo po ang Biblia. Hindi po sinungaling ang Biblia. Buhay ang Diyos natin ditong pinaglingkuran. Naging kontento ako sa lahat ng bagay na tinatanggap ko. Sumila, ako naging worker hanggang iyon. Wala akong reklamo. Sunod-sunuran lang kami. Anong rebuke, masakit, lahat. Sunod-sunuran kami. Praise the Lord lang. Maraming istorya laban sa amin. Sunod-sunuran kami. Kaya kaparte sa buhay yan bilang manggagawa. Ginawa kami istorya sa Surigao. Kami daw gumagawa ang mga pira daw. Ginapadala namin sa aming bahay. Pinapagawa namin ng bahay. Sabi ko, Mama Dear, yung mga kapatid ko, may mga pira sila. May bahay na kami dati, hindi na ako magpadala doon. Sila pang mama ko, kapatid ko nagpapadala ng pira dito para sa amin. Bakit? Yung mama ko pensyonada. Ganun ba anak? Kaya sinasabi ko sa mga nag-report, ayusin sila, baka babalik sila. Sabi ko, patayin ako ng Panginoon, ma, kung ako nagsinungaling. Ang Diyos buhay. Hindi tayo pwede makatago, hindi tayo pwede makasinungaling dito. Dahil lahat ating ginagawa, nakikita ng ating mahal na Panginoon. Magsinungaling ka dito, kidlatan ka niyan. Mamatay ka. Salutin ka ng Diyos kung magsinungaling ka. Kung hindi mayusin paggawa mo sa gawain nyo, sasalutin ka ng Diyos. Pero nakita ko dito yung grasya at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nakita, hindi man kami karapat-dapat. Ginawa niya kaming karapat-dapat sa habag at awa niya. Napakahirap. Ngunit hindi namin inisip yung kahirapan. Ang inisip namin, yung magawa namin para sa Diyos. Wala pa kaming nagawa. Inisip ko palagi, wala pa kaming nagawa. Ang Diyos lang ang gumagawa. God will do it, everything. Ginagamit niya lang kami. Kaya amang minamahal, napakaswerte nyo. May mga tao nagsakripisyo para sa kaligtasan nyo. Unang ating beloved pastor. Yung mga naunang manggagawa sa amin, lukuyan. Magpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Maging kontento ka mo sa lahat ng bagay. Gawin yung kalooban ng Diyos. Ang pangako ng Diyos. Pagpalain kayo. Everybody worship the Lord. Everybody worship the Lord. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Eh si David, sigurista si David. Lord, bigyan mo ako ng kahirapan o kayamanan. Hindi niya sinabi, neither. Give me neither poverty or riches, Lord. Pakainin mo lang ako ng sapat na pagkain para ako mabusog. Huwag mo lang pasobrahan
Eh base pag sumubro ka busog, isalikway kita. Sabihin ko, sino ka nga Ginoo? Buhay si David manalangin. Ang gusto niya, kontento lang siya kung anong gusto ng Diyos para sa kanya. Everybody say, praise the Lord. Ay ang tunay Kristiyano maminamahal, maging kontento kita. Pantayan natin na hindi po tayo ibig sa salapi. Everybody say, praise the Lord. Eh, pag-ibigin mo yung salapi, mawala ka sa ating mahal na Panginoon. Katapusan bersikulo. Pilipos 4:11 ug 12. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Filipos Kapitulo 4, versikulo 11 hantod sa versikulo 12. Hallelujah, praise the Lord. Dili nga magmahay ako tungod sa akong kalabadon. Kay ako nakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon. Sa bisan unsang kahimtang nga akong nahimutangan. Sa 12, ako makamaog magkinabuhi sa kakabos. Ug ako makamausab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa sa tanang pagkabutang sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diya sa pagkabusog o sa pagkagutom sa kadagaya o sa kalawad-on. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Huh? Anong sabi ni Pablo? Now that I speak in the speak of once. Hindi pa ako nagsalita dahil sa lahat kong mga pangailangan. For I have learned, naintindihan ko, napag-aralan ko na. Ngang lahat ng bagay sa aking sarili, ako po ay naging kontento. Everybody say, praise the Lord. Not that I speak in the speak of want. Hindi po ako nagsalita dahil sa lahat ng mga pangailangan. But I have learned, napag-aralan ko, natunan ko, in whatsoever state I am, na sa bawat tayo sa aking buhay, therewith, diyan ako naging kontento sa lahat ng bagay. I know both how to be abased. Alam ko kung paano ako magpakumbaba, maging ubos. And I know how to be abound. Pwede ako magbataas. Everywhere, sa ibang lugar, everywhere and all things. Sa bawat ibang dako ng lugar, sa lahat ng bagay, I am instructed. Ako tinuruan ng Diyos, both to be full. Nga maging palagi sa busog o sa kagutuman man, o sa pagpapala o sa kahirapan, ako po ay natili, naging kontento. Yan sabi ni Pablo. Kaya yung buhay ng isang Kristiyano, dahil matuto ka maging kontento. Kaya ang ating titulo ngayon, contentment. Alam nyo nang ibig sabihin ng contentment. Amen? Maging kontento ka sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo. Kung saan ka tinawag, anong imo natanggap, ano ngayon ikaw, tanggapin mo ng maluwag, pasalamatan mo ang Diyos. Amen? You have to learn everything. Alam mo lahat magkinabuhi. Anong klaseng kahintang ka? Mahiuyon ka sa lahat ng bagay. Dahil may pangako ang Diyos. Huwag niyong bantayan nyo lang sarili mo na huwag kayong tumingin sa pira. Amen? Amen? Dahil nangako ang Diyos. Hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo pagkulangan. Siya po ang mag-supply sa lahat ng bagay. Mga minamahal, habang tayo maawit, damahin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Contentment of life. Isipin po natin. Dahil sabi ng Biblia, godly contentment is great gain. Ang maka Diyos sa pagkontento ay dakong panalangin. Gusto mo pagpalain ka ng Diyos, great gain, malaking ginansya, malaking pagkinabang, malaking pagpapala, maging kontento ka sa lahat ng bagay
na tinatanggap mo yun. Dahil nangako ang Diyos, siya po ang magpapala sa bawat sa atin. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Totoo yung pangako mo, Lord. Na hindi mo kami pabayaan. Lord, never leave us nor forsake us, Lord. Hindi mo kami kulangan, hindi mo kami pabayaan. Basta sundin lang namin ang iyong kalooban. Dahil nagmumula sa iyo ang lahat na pagpapala. Ikaw ang may-ari ng lahat na grasya. Ikaw may-ari ng langit ug lupa. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Wala ka pantay sa iyo. Ikaw ang Diyos. Magliyon at kailanman. Singgit Sa talaga. habang panahon, wala kang Sa abang panahon lang ang katulad mo. wala kang katulad. Wala kang higit sa iyo. Wala kang katulad. Wala kang Pantay sa iyo. Ikaw ang Diyos. Magliyon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Sa umiiling ko man Jesus. ng awit sa mundo, di kaya Hindi kayo ilanawan. kailangan mo Ang mga tulad. Kulang ba mga salita? Ang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang tulad. wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Ang napatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Singgit na Sa habang panahon, Nandiyan Diyos. wala Huli ka ba? kang katulad. Salamat Lord. Tingkod ka. Wala kang katulad. Nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang Pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. magliyon at Kailanman. Sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala higit sa'yo. Sa habang panahon. Wala kang katulad. Sa habang panahon. Wala kang katulad. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Pag nakita ng Diyos na tayo po'y nakuntinto sa lahat ng bagay, yan pong gusto ng ating mahal na Panginoon. Na hindi mo nang ambisyonin ang lahat ng bagay ang Diyos kaya niya ibigay sa atin. Basta tayo manatili lamang sa Kanya. Paanong tawag niya sa atin, manatili tayo. Paanong plano sa atin, anong binibigay niya, magpasalamatan natin. Dahil ang Diyos, nakikita niya, alam niya ang ating mga pangailangan sa buhay. Hindi mo man magitin, nakikita ng Diyos yan. Hallelujah, alam niya ang lahat ng bagay, mga minamahal. Huwag tayo mag-alala.
Huwag tayo mangamba, huwag tayo matakot ano mangyari sa ating bukas. Dahil ang Diyos nakaalam ng ating bukas. Siya magpuno ng ating bukas. Alam niya ang ating bukas. Because He is the one who holds our future. Na siyang kamay ang ating kaugmaon. Sa bawat circumstances, ang Diyos ang gumahawak yan. Whatever circumstances comes in our life, He is the one who holds that circumstances. Hawakan niya tayo, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pangako niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ta kayo kulangan, hindi ta kayo kabsan ang Diyos sa igong panahon. Wala siyang katulad kung magmahal at magbigay ng grasya at pagpapala. Basta importante, sambahin natin siya palagi. Purihin natin siya palagi. Paglingkuran natin siya palagi. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Itaas yung kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, ang mabanal sa matamis na Panginoon. Malapay nun tos puso kayo nagpasalamat sa iyo. Sa lahat ng mga pagpapala, ilab mo sa aming buhay, umpisa nakilala ka namin hanggang sa mga oras na to. Hindi ka namin kaya mabayaran, Lord. Dahil walang sapat na bayad na ibayad namin sa iyo. Dahil kulang pa nga aming buong buhay ibigay sa iyo. Kulang pang among sakripisyo, kulang tanan. Walang ikatumbas nga bayad, Lord. Ang aming maibayad, ang aming buong buhay ipaglingkod namin sa iyo. Ialagad namin sa iyo, sunod namin sa iyo. Dahil ikaw nangako sa amin, hindi mo kami pabayaan, hindi mo kami kulangan, hindi mo kami talikdan, hindi mo kami pabayaan. Naakapalagi sa oras sa aming pinaglanon, naakapalagi sa amos ng problema, naakapalagi sa oras ng talan. Hallelujah! Amo kinabuhi. Because the one that everything, my God, to bless the children, ang kapangyarihan mo, pagpalain mo at makanakan mo, Lord, sa material, pinansalang bagay. Bless them so much financially, physically, spiritually. Boss, wag ang buhay nila, pagpalain mo na ng negosyo na buta magkikitaan, pagpalain mo na. So the problem, Lord, in a miracle way, bless them so much, Lord, financially, physically, spiritually, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong kamay si mong ulo. Ilihas po natin ang sarili, mga minamahal. Kung may problema ka, duwa kamot ibayaw. Kung may sakit ka, taas ang isa patong siyang ulo. Ipang-pray natin. Yes, minsanan po ulit sa lagi yung propeta, mga pastor, babang kapangyarihan mo sa kinitaan, Lord. Nakita yung pagtaas ng dalawang kamay ng anak mo. Mayroon sila mga dalang problema. Lutasin mo siya malang kamaran mga problema nila. Tulungan mo sila silang problema. Sutasin problema na ayaw ang sikit balatian na. Sobrang problema ko ang mga witos kawat mo silang kinabuhi karon tayo, Lord. Sa pangalan Jesus bandungan nyo, I burn the power of demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from them right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Not the problems, vice, poverty, began from them. Bless them so much, Lord. Be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Everybody service the Lord. Tumayo tayo, mga mahal. Tapos yung kamay, sumigaw tayo ng malakas 3 bisis. Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Hello pa sa Lord! Kami na mahal, huwag mag-absent. Miyerkules, Biyernes, Linggo, patuloy.